Magandang gabi or umaga, mga kabarangay, or depende sa kung kailan nyo ito pinapanood. Pero sa video na to, pag-uusapan natin yung Game 6 between Barangay Ginebra and San Miguel Virme kung saan natalo sila sa score na 101-88. So disclaimer lang, warning lang sa mga viewers kasi ayoko rin namang mag-suffer kayo sa mga sasabihin ko. Pero this video, I am definitely going to rant. Medyo hindi maganda ang mood natin today. So if hindi kayo ready or wala kayo sa mood or ayaw nyo makinig ng isang Ginebra fan na nagre-reklamo sa Void sa internet, okay lang, skip nyo na yung video. I don't mind. Actually, mas gusto ko pa nga na gano'n na parang hindi na kayo, mahawa sa energy ko. Kasi I'm recording this right after the game. As in, parang 5 minutes pa lang katatapos ng laro halos or mga 10 minutes. Pero anyway, sa video na to, we're going to talk about a few things and my reaction to the game, to the series, maybe their conference as well. So, gusto ko na ding sabihin na okay, I know, meron akong bias against Stephen Holt. And while watching the game, nagsusulat ako ng notes actually. And all of a sudden, yung notes ko, from actual notes siya ng game, bigla na lang puro mistakes, mga mali ni Holt. Pag kung may gagawin siyang di maganda, inonote ko anong time frame yon, second quarter, 4 minutes and 50. So, balikan natin. Sample lang. Okay, so sa play na to, again, makikita natin. Stephen Holt leading the transition, nakasetup na yung San Miguel defense, pick and roll, ang nagawin ni Stephen Holt. Bad pass, turnover, San Miguel. And I think ang rational ko rito, kung ba't ko to kinuha, kasi Stephen Holt, parang allergic sa bola. Parang laging ayaw niyang tumira. And if titira siya, parang alahoy. And ito, nakalagay dito sa notes ko, verbatim ito sinulat ko, Holt ayaw ng bola, 2 minutes. And hindi ko to ginagawa to attack Stephen Holt. I'm just saying. Or I'm just pointing it out. Dito siguro, ito na siguro yon, fast break, and then forward pass, tapos nagtago na kagad si Stephen Holt sa dulo ng possession. Tapos dito, tatayo na lang siya sa corner. Diba? Para siyang si Torian Prince eh. Ganun yung ginagawa niya sa loob ng court. And dito na ako papasok sa point ko na to. Na si Jason David, papalitan niya si Stephen Holt. Kung Stephen Holt lalabas, ang papalit Jason David. And he's going to outperform Stephen Holt by doing the same thing na ina-expect kay Stephen Holt, which is to play defense sa wing or pressure sa point of attack sa guards. Hit 3-pointers kapag libre, attack the basket, be aggressive, and yung mga tapik-tapik. Di ba yun yung ina-expect kay Stephen Holt? But if Jason David, kaya niyang gawin yun on a consistent basis, ano pang point ng isang Stephen Holt sa team na to? Kapag if Jason David is arguably a tactical downgrade of a Stephen Holt, or maybe not tactical downgrade, maybe equal or even better at some point, maybe in the future. Diba? Anong point of having Stephen Holt sa team na to if Jason David is going to do the same thing, if not better? It is going to be redundant to have Stephen Holt sa team. Just like Maverick Kahanmisi. Diba? Si Maverick Kahanmisi dumating sa team para maging scoring punch. Hindi siya nag-live up to that expectation. So, Ginebra decided to draft RJ Abarientos to play that role. And RJ Abarientos eventually, diba, na-fulfill niya yung role na yun. Naging scorer siya. Scoring punch. And then, Maverick Kahanmisi got relegated to the bench to be the Sol Mercado type of player. Diba? And then, pagdating naman sa bench ni Maverick Kahanmisi, here comes Jason David. Here comes Stephen Holt to do the same thing that Maverick Kahanmisi is expected to do. Na mas magaling yung dalawa kaysa kay Maverick. So, naging redundant si Maverick sa team. So, they traded Maverick Kahanmisi away. So, nagbukas yung spot for guys like Jason David and Jeremiah Gray to prove themselves na worthy sila of that spot. Na si Jason David looking like yung nananalo dun sa Sol Mercado Ronald Tubid role na yon. And now, I think yun yung nangyayari kay Stephen Holt. If Scottie Thompson is going to play aggressively, RJ Abarientos is going to play 38 to 40 minutes sa big games kasi hindi na siya ganun ka-liability defensively or na-offset ng offense niya or kaya niya na mag-survive. And Scottie Thompson is essentially going to play the Stephen Holt role. While RJ do the Scottie Thompson pinagmana kay LA Tenorio role na magtimon at mag-handle ng bola, what's the point of having Stephen Holt if gagawin rin naman ni Jason David? Kung ang role lang naman din ni Stephen Holt tumayo sa corner
and shoot 3-pointers na hindi niya rin naman ginagawa kasi ayaw niya nga sa bola, allergic siya. And if ever na atakihin man niya yung lane, dumadrive siya sa kawalan, doesn't even know how to, generate contact and attack the basket effectively like a proper two guard or a wing. So what's the point of having Stephen Holt if Jason David can do the same thing but better? Kasi si Jason David, yes, yung touch niya sa mga finishes niya near the rim, hindi pa ganun kaswabe yung pectus or yung touch in general. But it's better than Stephen Holt doing a alahoy floater na short arm na nakaparang tuwad na ewan yung puwet na ganun, na parang bitin lagi, na hindi ko maintindihan. Diba? If Jason David is going to do the same thing and not better, what's the point of having Stephen Holt? Maybe, let's just trade Stephen Holt for a player they actually need. Maybe a big man, maybe a 4, maybe a 3-and-D player sa 4 position, maybe an Aris Junicio. Samahan mo pa ng Cade Flores, an energy guy. Tapos bonus points, Calvin Abueva siguro. But I don't think Tim Cone would appreciate Calvin Abueva's antics, pero at this point, of Hinebra's timeline, maybe mas open na si Tim Cone sa mga ganong klaseng players. Pero, even, I don't know, hindi ko alam kasi parang ngayon, walang point to have Stephen Holt there. Ito, meron pa ako isa pang note dito. 40 seconds, Stephen Holt ayaw talaga ng bola. So, puntahan natin. O dito, Stephen Holt going to drive and then pass it to Japet Aguilar. Good play from Stephen Holt. 'Di ba? If he can do that consistently, maybe I wouldn't be, ganitong kapikon sa kanya. Kasi ayan, shooter siya, inatake yung closeout, and then he makes an extra pass to Japet Aguilar, 'di ba? Yes, ayaw niya talaga ng bola, reluctant talaga siya to shoot. Pero sometimes, he makes those kind of plays. Pero, ang tanong, 'di ba, itong play na to, ginagawa rin ni Nerds Pinto yan 'Di ba? Scotty, extra pass to corner, attack baseline, extra pass. Ginagawa rin ni Nerds Pinto yan. Ginagawa rin naman ni Jason David yan. Why waste a roster spot on a guy like Stephen Holt if he's going to play just like Nerds Pinto or Jason David, 'di ba? Yun lang naman yung akin. And again, meron pa ako dito. Gusto ko lang ubusin lahat ng notes ko. Third quarter, 10 and 10. Nakalagay dito sa notes ko, Holt, Bobo. Ano ba mga pinagsusulat ko? Okay, triangle, pass to the post. Magtatago si Holt sa weak side. Skip pass to Scotty, Holt. 2-man game with Troy Rosario. Anong gagawin ni Holt dito? The drive sa kawalan, pasa papunta kay CJ Perez. And again, tignan nyo yung body language si Stephen Holt. Ito ba yung player na mukhang ganado? Mukhang bigay todo? Mukhang gustong manalo? Di ba? Mukha siyang nagwa-waltz, mukha siyang sumasayaw, mukha siyang nagso-slow dance. I just don't understand it. Pero anyway, last point ko na sa video na to, kung titignan na natin yung plus-minus, and again, I'm going to say, plus-minus, I'm not a plus-minus guy. Naniniwala ko na plus-minus is a team stat, not an individual stat. Pero kung makikita natin dito, may tema kasi dito. Again, minus 17 Scotty, pero exempted si Scotty. Okay? Scotty Thompson, one of the, only few players who showed fight sa game na to. So, i-exclude ko si Scotty Thompson. RJ, hindi exempted si RJ sa game na to. Pero, I'd give him a little bit of, benefit of the doubt. Kasi binabantayan na talaga siya ni Chris Ross. Which is a generational defender. Minus 8. Japet, minus 2. Parang kulang pa nga actually. Then Stephen Holt, minus 15. Kumpara nyo sa bench, diba? Minus 4, minus 3, minus 3, minus 1. And titingnan natin dito, fourth quarter. Okay? Actually, third quarter pa lang. Nag-run dito Barangay Ginebra. Jason David, layup, 10-point game. RJ Abarientos, layup, 8-point game. Makakashoot ng free throw si Don Troliano pero makakabawi si Torres. So, natapos yung third quarter, 8-point game. Makakashoot ng layup si Perez dito. Babalik ng 10-point lead. 10-point game. Makakashoot si Torres, 2 points. Makakashoot si David, 3 points. Makakabawi si Cruz. Makakashoot ulit si Torres. So, 4-point game. Nakahabol dahil sa bench ng Barangay Ginebra. Pero, pagpasok ng starters, Stephen Jeffrey Holt for Ralph Koo. Japet Paul Aguilar para kay Norberto Brian Torres. And then, immediately, anong ginawa ni Japet Aguilar? Foul. Tapos, meron pa dito, ito yung gusto ko balikan. After ng foul ni Japet Aguilar, literal pagpasok niya, ito yung fast break na
kung na-convert to ng Hinebra, iba yung itsura ng laro na to. Turnover dito si Junmar, hindi pala nasupalpal siya, pero same thing. Loose ball, Jason David, Stephen Holt will lead the transition attack of Barangay Hinebra. Hindi ako magsasalita, panoorin nyo na lang si Stephen Holt sa play na to. Like, anong ginagawa mo? Like, I'm sorry. Pero, ano yan? I understand, nag-help si CJ Perez sa corner. Pero, nasaan yung... Ang hirap explain eh. Tignan nyo yung kung paano atakihin ni Holt. Paano mag-dribble si Holt. Ayun, para lang siyang nagbabakasyon sa beach. Parang walang ano. Kumbaga sabi ko sa chat, ito yung sinabi ko sa chat. Sabi ko sa kapatid ko, kachat ko yung kapatid ko. Ito mismo yung sinabi ko. Kung si Stephen Holt, empleyado sa kumpanya na probation for 6 months, hindi siya mareregular kasi kulang siya sa initiative palagi. Yun yung problema ko kay Stephen Holt. Talent is there, but he lacks initiative. Kulang sa initiative si Stephen Holt. And yun yung pinaka-importanting trait bilang isang Hinebra player. To have that initiative. To have the spirit. Hindi yung body language na mukha siya laging George Hill na titira ng free throw sa pinaka-malaking, game of his career. Ganun lagi yung itsura ni Stephen Holt sa akin eh. Mukha siyang George Hill na kinakabahan sa free throw line. Meron ako ditong naalala, may frame dito. I-zoom in kay Stephen Holt. And kamukha niya talaga si George Hill. Yung mata, yung mukha siyang mukhang empty, mukhang kinakabahan. Mukhang hindi siya for the moment. And I understand, he hit the biggest shot of this conference for Barangay Hinebra. Pero tingnan nyo naman, is this, yan ba itsura ng mukhang gustong manalo? Yan ba itsura ng mukhang gustong i-will yung team niya para makapag, do the impossible or do the unlikely? I'd say no. And maybe it's time to move on kay Stephen Holt. Kasi he's a talented player, pero yung talent niya is not for Barangay Hinebra. Even if, let's just say, totoo nga, elite 3&D guy talaga si Stephen Holt. Pero I don't think bagay siya sa Hinebra just because he lacks that initiative na sinabi ko. Like guys like Jason David. Bakit si David biglang umusbong? Kasi meron siya nun eh. Bakit si Scottie Thompson naging ganyan, naging legend? Kasi may initiative siya eh. Sa game na to, may initiative si Scottie. Kinulang na lang talaga. Even guys like Nards Pinto, may initiative si Pinto to make a difference. Si Raymond Aguilar, papasok. Diba? May initiative to make a difference. Stephen Holt, pinapasok. Andyan lang, parang wala lang. Existing lang. Cardio, ganun. Diba? Pasa-pasa dito. Ina-expect siya umiscore. Tapos ang mangyayari, tatayo lang sa corner. So, ang mangyayari, titira si Jason David ng 3-pointer. Ganyan yung nangyari ng fourth quarter eh. Diba? Hindi ba? Hindi ba ganun yung nangyari? Maghahanap ako ng clip kasi naalala ko yan eh. Malinaw pa sa mata ko lahat yan. Okay, ito. Perfect example. RJ, Japet, pick and roll. Nasaan Stephen Holt sa corner? Stephen Holt, fake, attack close out, kick out to Scottie. Anong gagawin ni Stephen Holt afterwards? Wala lang. Tatambay na lang dyan. Set na screen. Tayo sa corner. Diba? Ang nangyari, Jason David, baldog na 3 points. Kasi walang initiative si Holt. Okay, ito yung sumunod na offensive possession. They'll run the triangle. Pass to the top. Pass to the wing. Pinch post na extended kasi wing player si Holt. Ano gagawin ni Holt? Tatayo, dribble konti. Tapos, okay, ayoko na. Bigay ko na kay Gray. Hayaan ko na si Gray. Diba? Walang initiative eh. Walang will to win. Pero anyway, 15 minutes sa pala itong nare-record ko. I hope na ko na yung mensahe ko. I hope nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. And sana, kailangan ko talaga mag-detox. Kailangan kong 3 days siguro na walang basketball. Tatry ko muna mag-NBA 2K my team. Try ko magbuo ng Gundam or ng Blokies. Maybe. Or tatry ko, mag-focus sa golf muna. Ulit. Tatry ko i-improve yung swing ko as a beginner. Basta wala muna ng basketball. And maybe, after nung 3 days na yun, ready na ako gumawa ng preview sa buckets ng final series. Na, I hate to say this, ibe-break ko yung fourth wall. Net negative to. If isasabihin ko siya from a business perspective, net negative sa channel ko gumawa ng videos for that series. And if makita nyo ako mag-upload ng video or ng post-game ng series na yon, gusto kong malaman nyo na net negative yon sa business na to if tatrato ko siya as business. Kasi I would be, playing myself, hindi naman wasting, exerting, 2 to 3 hours for that video for, para maging equivalent siya ng isang chicken McDo na kung gagamitin ko yung 3 hours na yon sa isa pang bagay na ginagawa ko din naman at the same time,
if yun na lang yung ginawa ko, mas, magbe-benefit ako. Pero of course, I like basketball. I'm actually interested sa PBA. So, hindi ko rin naman siya matatakasan. Pero, if meron akong mas ibang gustong gawin, I'm sorry, pero I'm not going to make videos. Kasi, it's a net negative. And I hope, if you Bakits watcher kayo, I hope you guys understand. I'd recommend, manood na lang kayo sa Nico Rocha 6-man podcast, kala Mario and Grem and Nico ng post-game if wala akong upload kasi sometimes hindi siya worth it. And I hope you guys understand. Pero anyway, yun lang naman for this video. Nagrant lang naman ako. I'm so sorry. And kung umabot kayo dito, laro tayo, comment tayo ng Jason David greater than Stephen Holt na parang math equation. Kung nakaabot kayo sa video na to. Maraming salamat. Sana na ko yung point ko ng maayos and hindi lang ako nag-amok sa internet or sa ika nga ng haters umiyak. Which, okay lang naman. At least, passionate ka sa sport or sa team na gusto mo. Not a bad thing to me.